Hallelujah! Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Kanina kasi na pag nagbibisay si Paul, parang gusto ko yung magkaroon ng laptop. Kasi may mga picture-picture, di ba? Kaya sabi ko, next week, bibigyan na ako ng laptop. Purihin ang Panginoon. Para mas malalaki yung picture na gagawin ko. Hallelujah! Napakabuti ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya po muna yung manalangin. Father God, salamat po Panginoon dahil kami dinapin sa lugar na ito, Panginoon, upang makasama ka, Panginoon. Pero bigyan mo ng katalinawan ng bawat isa, Panginoon, sa iyong tuturo sa umaga ito. Maraming tulad na maunawa namin ng mga tuturo mo, Ama. At ako bilang dito mo na gagamitin ng matulungan mo ako, Panginoon, maibahagi lang ayon sa iyong kalooban. Salamat po, Ama. Pagpalain mo ang iyong mga anak sa lugar ito. Paspasan mo, Panginoon, bawat isa sa amin. Pangdalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay family roles. Kasi family, natin yan, yung roles ng mga bawat isa sa ating sa pamilya. Pero bago po yan, manood po muna tayo ng isang video. Kapag hindi una ang Diyos sa buhay natin, katulad tayo ng lubid na nagkabuhol-buhol, hindi mo alam ano umpisahan mo. Kasi hindi una ang Diyos sa buhay mo. Kaya pag nilagay mo ang Diyos sa number 2, number 3, number 4, una sa iyo ang paghahanap ng pera, o kaya una sa iyo pamilya mo, o kaya una sa iyo ang pag-aaral mo. Sa kaya gawain na yan, sa gabal yan, ano na yan, simbahan yan, sa gabal na yan, yung mga life class na yan, pagkakataon ko na to So mahalaga pamilya ko, mahalaga ang aking trabaho. Yung mga binanggit ko mga kapatid, importante yan. Pero pag si Lord nilagay mo sa number 5, magulo pamilya mo, may kita ka pero nag-alala ka pa. Pero napapansin mo, mukhang may mali. Trabaho ang una, o kaya pamilya naging una. Hindi naging una si Lord. Ako naniniwala, pag una ang Diyos sa buhay mo, you live an organized life. You live an orderly life. Maayos lahat. Kasi pag ang number 1, ilagay mo sa number 3, everything is in chaos. At nakakain, una mo pamilya mo, away ng away kayo mag-asawa. Inuna mo ang kinabukasan ng mga anak mo, in the long run, naging drug addict din pala sila. Napaka-loyal mo sa work mo, iniwanan mong gawain, pero nireject ka ngayon ng employer mo. So chaos ang lahat. Ako naniniwala, non-negotiable ang Diyos sa buhay natin. What I mean, walang pagpipitisyon, number 1 ang Diyos. And violating the principle of God, your life will be chaos. Non-negotiable ang Lord. Hindi siya dapat ilagay sa number 2. Hindi siya dapat ilagay sa number 3. That is why marami ngayon, akala mo masaya ang pamilya, pero nag-alburuto na mag-asawa, palagi nag-aaway. Meron naman kumikita na malaki pero kulang pa ang kinikita. Ang mga anak naman napapaaral pero walang kontrol sa mga anak. Anti-social ang mga anak. Hindi naturuan ng magulang makipagkapwa-tao. Sinusupalpat palagi ng gadget. Lalabas sa kwarto parang zombie. May dumating na tao na hindi man lang magmano po, magandang umaga po. Wala. Sabihin, maraming kabataan, mga bata, bad manners, hindi na marunong gumalang. Why? Hindi kasi dinala ng parents sa mga anak sa Lord, kundi sinupalpal sa kanila mga material na bagay. That is why sa time natin mga kapatid, naging chaotic ang lahat. So putting God first in your life, you are free from chaotic system of life. Hindi magkabuhol-buhol ang buhay natin. Maayos, dadalhin ka ng Lord sa tama. Pamilya mo maayos, trabaho mo maayos, pag-aaral mo. Alam niyo, marami akong nalaman. Number 1 ang gawain ng estudyante. Top 1 siya sa school. Una si Lord. Ang iba namang kabataan, meron daw silang assignment, may thesis sila. Mga nag-overnight sa mga thesis na yan. Yung palang makikita ko na buntis. Kasama pala may mga lalaki dyan. Ayun, nasira buhay. Iniwan sa Lord. Sinungaling sa magulang. Kita niyo mga kapatid, walang maayos na buhay kapag ang Diyos ang nasa hurihan. Ang maayos na buhay, ang Diyos ang una palagi sa buhay mo. Because God will direct you, God will lead you to the right path. Put God first in your life. Amen. Salamat sa video ating pinanood. Naniniwala ba kayo ron? Amen. Pag-iwan natin ang Panginoon, magiging tama po ang lahat sa ating buhay.
At sa ating pamilya, talagang dapat po unahin natin ang Panginoon. Ngayon ay ang ating pag-aaralan ay about sa family. Yung roles ng family. Para alam natin bakit. Kasi kung minsan kaya mahirap dahil pag hindi mo alam yung roles, mahirap yun. Kaya doon nagkakabuhol-buhol talaga. Diba? Nagkakanya-kanya. Nung maliliit pa yung mga anak ko, mga elementary, sa bahay mayroong roles. Pwede kang magalit pero hindi ka pwedeng manakit. Kahit anong galit mo, hindi ka pwedeng umaksyon para ikaw ay manakit. Kahit bunso pa siya sa'yo. O kaya sila magkakapatid. Kasi bakit ko ginaganon? Kasi iniisip ko, pag sila'y nasa labas at nasanay sila na taas ng kamay, makikipag-away sila sa labas. Kaya nga sabi ko, pag hindi nabuo sa loob ng tahanan ang magandang umpisa para sa pamilya, dadalhin nila. Pagdating sa labas, ang kukunin nila yung kaugalian sa labas at dadalhin sa tahanan. Kaya sila nagagalit, hindi pwedeng manakit. Yan yung batas sa bahay. Kaya silang tatlo, kung nagagalit na si kuya niya, nagdidikil lang pero hindi siya pwedeng manakit. Kahit hindi siya nakapitig sa mga kapatid niya. Kasi may roles. May roles sa bahay. Kaya salamat sa Panginoon dahil natuto silang magpigil. Kahit anong galit nila, kahit pumunta sila sa labas, alam ko, kaya nilang magpigil ng kanilang galit. Kasi sa tahanan pa lang namin, alam na nila kung ano dapat gawin. Kasi alam nila, pag sila'y nagnakit, magagalit ako sa kanila. Kaya yun ay nangyari sa kanila na hindi talaga sila nananakit. Kaya salamat sa Panginoon. No? Alam po ninyo, kung babalikan natin yung paglikha ng Panginoon, nung likhain niya ang lahat, ang mundo, walang anyo ang mundo, pero nilikha niya ito ng langit, ng lupa, nagkaroon ng maganda, hindi wala yung mga, nagkaroon ng araw, nagkaroon ng gabi. Matapos siya itong gawing lahat, yung mga isda, mga hayop, lahat-lahat, ang nilalang niya, tao. Family. Pamilya po ang unang nilalang ng Diyos matapos ang mundo. Hindi po kung anong bagay, kundi ang pamilya ang unang nilalang ng Panginoon. Kaya po napakahalaga na ang pamilya po ay mailagay sa tama. Dapat ang pamilya, alam mo kung saan ka at ano yung halaga mo, yung halaga mo sa iyong pamilya. Kaya nagkakaroon ng problema kasi kung minsan, yung head, siya yung bumababa kasi hindi nagagawa yung tama. Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng away. Kaya nung una po, ang ginawa ng Panginoon, nilalang niya ang pamilya, ang nanay, ang tatay, ang nanay, at una niyang nilalang ang lalaki. Alam po ninyo, nung si Adan, nung si Eva ay tinukso ng ahas, actually si Adan nandun eh. Kasama niya si Adan, the time na yun. Pero ang problema kay Adan, hindi siya nakikialam kahit naririnig niya yung pinag-uusapan ng ahas sa ni Eva, hindi siya nakikialam. Yun yung problema sa mga lalaki. Hindi nakikialam. Nakikinig lang. Kwentuhan ng kwentuhan. Alam dapat sana, sinabihan niya. Kaya hindi na niya sinabi. Ang problema naman kay Eva, nakikialam. Ba? Hindi man lang nagtanong kahit nandun si Adan, okay ba ito? Hindi man lang nagtanong, nagdesisyon na. Kasi alam natin, nandun siya kasi binigyan pa siya ni Eva ng mansanas eh. Pinakain pa siya eh. Kasama sila, magkasama sila. Kasi po, kaya po nung dumating sa New Testament, nilagyan na ng Panginoon. Ba? Mayroon nang nilagay sa verse yung dapat mahalin mo. Ang sabi po sa verse sa Ephesians 5:21 to 24, pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa, tulad ng papasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siya ang ulo ng Iglesia, na kanyang katawan, at siya ang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang Iglesia, gayon din naman, ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Alam po niyo yung bagay na yan, kahit nung una pa, bata pa ako, gusto na yung baguhin ng mga tao. Kasi noon yung mga tiyak ko pag ikakasal, laging sinasabi ng mga nanay nila, binibilinan, sabi niya, ganitong gawin mo.
Pag akyat mo ng hagdan, unahan mo agad para magiging under mo siya. Doon pa lang, parang laging gumagawa ang mundo ng pamamaraan para lakdawan yung gusto ng Panginoon. Para lakdawan yung batas mula sa Panginoon. Ang gusto lagi ng babae, siya yung masusunod. At itinuturo pa yan ng mga magulang ng mga babae. Pero kung titignan natin sa batas ng Panginoon, mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa. Tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoong Hesus. Sa Panginoon ba? Pasakop kayo. Bakit nagkakaroon minsan ng away? Kasi ayaw magpasakop. Pag may sinabi ka, lalo tigit kung mas kumikita siya sa iyo, parang ang hirap magpasakop, parang hindi mo matanggap. Dito ka lang sa bahay, paupo-upo ka lang. Ako ang naghahanap buhay, ako ang masusunod. Lagi pong nilalagay ng mundo na, alam nyo ngayon maraming mga babae nag-aaral, nagiging dalubhasa, sikat, at kilala. Para sila yung masusunod. Gustong baguhin ng mundo ang kautosan ng Panginoon. Maraming leader ngayon, mga babae, di ba? Mga biyo, lahat-lahat. At tayo-tayo, nagiging presidente nga yung mga babae. Madami po, nangyayari yung mga bagay na yan. Sa family po, napakahalaga po sa pamilya natin, alam natin. At napakahalaga po sa pamilya natin na talagang meron tayong panuntunan. Dapat tayo ay matuwid na mumuhay sa ating pamilya para tayo ay magkaroon ng biyaya. Magkaroon tayo ng biyaya mula sa Panginoon. Kasi pag tayo po ay namumuhay, ayon sa kalooban ng Panginoon, may biyaya po sa tahanan niya. Hindi yan kayang wasakin, hindi yan kayang matinag, ano man yung mga dumating sa kanila. Kasi sila ay namumuhay sa salita ng Panginoon. Mayroon silang sinusundan at hindi sila maliligaw. Ang sabi nun sa verse, balik yung verse 4, pasako kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Pasako sa isa't isa. Baga, sa tahanan ninyo, lahat kayo ay nagmamahalan, pero may leader. Diba? Ang sabi diyan, mga babae, pasako kayo sa sarili ninyong asawa. Tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Diba? Parang walang umiibig ng mga babae. Pasakop kayo sa inyong asawa. Diba? Parang, diba kaya alam niyo kung minsan, kahit kaya ko naman magtimpla ng kape, nagpapatimpla ako. Para sinusukat ko kung nagpapasakop. Timpla mo ako ng kape. Dami kong ginagawa. Ikaw pa lang ginagawa. Diba? So, sa kape pa lang, malalaman mo na eh. May mga ganun, may mga pangyayari na ano. Pero pag sinunod natin ang salita ng Panginoon, maganda po ang kainatan. Maganda po ang kainatan pag sinunod natin ang salita ng Panginoon, tayo po ay nagpapasakop. May mga desisyon ka, dapat magtanong ka rin muna. Huwag ka munang magdesisyon. Magtanong ka muna, pag-usapan muna ninyo. Humingi ka muna sa kanya ng ano, huwag mong gayahin si iba na nagdesisyon agad, kinuha yung mansanas at pagkatapos kumain, pinakain pa yung asawa niya. Kaya nagkaroon ng pagkakasala. Magtanong ka muna sa asawa mo, pag-usapan ninyo yung lahat. At pag wala yung lalaki, siyempre ang leader doon yung babae. Pag wala yung babae, yung kuya. Kumbaga sa pamilya natin, dapat alam ng bawat isa kung ano yung roles mo. Ano ba ikaw bilang... Kasi dapat nabubuhay tayo sa tinatawag sa atin. Ano ba tayo? Pag sinabing lalaki, leader yan. Pag sinabing lalaki ka, leader ka sa tahanan mo. Ikaw yung leader, ikaw yung provider, ikaw yung lahat. Dapat pangatawanan mo yun. Kaya kasi nagkakaroon ng buwang ang babae kasi nakukuha niya yung trabaho ng lalaki, nagagawa niya. Siya pa yung pasigit na nakakagawa ng mga bagay na dapat ay dun sa lalaki. Kaya nagkakaroon sila ng kapangyarihan na minsan ibinababa na yung... Kasi yun yung gusto ng mundo. Gusto ng mundo mabago. Mabago ang salita ng Panginoon. Pero pag dito po tayo naninindigan sa salita ng Panginoon, magiging tama po ang ating pamilya. Dapat po talaga maitama ang ating pamilya. Dapat sa lahat ng aspeto sa ating pamilya, sa ating tahanan, dapat maitama po ang lahat kung anong dapat natin ginagawa sa ating pamilya. Kasi hindi po tayo madadaya, hindi po tayo maililigaw ng kahit sino pa, at magiging masaya ang ating pamilya.
Sa aming tahanan na naobserbahan ko yan na sa aming pamilya, simula bata sila kasi nung edad si Jojo siguro, basta pagkaanak niya kasi, nung magkapasawa kami ni Pastora, nagsisimba na kami sa doon talaga, nung nag-decide ako, nung malaki-laki na si Jojo, tinanggal ko lahat ng bisyo ko. Sigarilyo, yung pasel-pasel kung saan, yung alak, tinanggal ko talaga lahat. Kasi ang iniisip ko para sa kanila. Para sa kanila. Kasi paano kung paglaki nila, makikita nila yung ginagawa ko, mahirap po silang sabihan mo mong gawin yan. Kasi ginagawa ko. Dapat yun yung puso ng tatay. Yun yung puso ng ama. Dapat ano ba yung para sa kanila? Ano ba yung dapat na maging buhay nila? Doon lagi tayo nakatuon sa kanila kasi tayo yung provider, tayo yung ama, tayo yung ginagala nila, tayo yung sinusundan. Kaya yung ating ginagawa, pag nakita nila yan, pwede nilang gayahin. Kaya sa ating buhay, dapat yun po ay magawa natin yung tama. Yung tama na dapat natin gawin. At sa ating mga sinasabi, sa ating mga sinasalita, dapat nagagawa natin. Kasi pag nagsabi tayo tapos hindi natin nagagawa, yun din yung gagayahin nila. Magsasalita din lang sila, hindi nila gagawin. Hindi nila mapapahangawakan yung katotohanan na dapat maipamuhay. Kahit tayo ay mapagbiro, masaya sa tahanan, pero dapat pag nagsalita tayo magkakaroon dito ng kapangyarihan. Ay sinabi ni, di ba pag sa family, pag nagbilin si tatay, di ba pag umalis ka, anak, ganito ang gawin mo, pag alis ko, ganito, pag dating dito rin, sabihin mo, ganito. Pag sinabi ng ama, nagbilin si tatay, huwag yung gagalawin yan. Huwag yung gagalawin yan, kasi nagbilin siya, kabilin-bilin na niya, huwag gagalawin yung bagay na yan. At iniingatan niya ng anak. Iniingatan niya ng anak, hindi niya ginagalaw yun. Kasi may pagmamahal siya sa ama. May pagmamahal siya. Pag mahal mo, ang ama mo, sinusunod mo ito. Kaya nasabi ganun sa Panginoon, di ba? Pag kayo sumunod sa Panginoon. So pag mahal mo, makikita yung pagrespeto sa iyo. Makikita yung paggalang at masaya ang pamilya. Doon ko naranasan, doon ko napatunayan na habang bata pa talaga, dapat inuhubog mo na at itinuturo ang tama. Kaya napakasarap yung mga bagong may pamilya na nakakilala sa Panginoon. Matuturuan nila yung kanilang mga anak ng tama, lalaki sila ng mayroong biyaya galing sa Panginoon. At napakasaya ng pamilya nila. Napakasarap po na tayo ay namumuhay. Kaya nga ang lalaki dapat manindigan tayo. Hindi naman kasi, ang tinatawag kasing lalaki, hindi naman yung malaki yung katawan mo, macho ka, magaling ka sa karate. Hindi yun. Ang tunay na lalaki, kahit patpati ng katawan niyan, kahit maliit yan, pag may paninindigan, yan ang lalaki. Dapat meron tayo nun. Dapat talagang tumatayo tayo. Di ba? Malayo pa yung nag-iisip ka na, ano ba yung dapat kong gawin? Dapat malawak yung ating kaisipan para sa kanila. At wala tayong ibang gagawin sa ating buhay, kundi para sa pamilya natin. Wala tayong ibang iniisip o dapat gawin kasi hindi lang naman pera para umangat ang pamilya mo. Yung mga payo mo, yung mga pagpapalakas mo sa kanila, yung mga pagtuturo mo sa kanila, ito rin yung magpapayaman sa kanila. Pag naturuan mo sila, ganito dapat yung gawin, ganito dapat yung gawin. Kasi ikaw naka-experience ka na nangyari sa buhay mo, sumablay ka, alam mo na. Pili mo sa kanilang i-advise, ganito ang gawin mo anak, mag-aral kang mabuti. Diba? Yan lagi ko sinasabi sa kanila nun, mag-aral kayo mabuti. Huwag mag-aral sa buti. Kasi yung iba kasi sa buti nag-aral, hindi mabuti. Pag-uwi. Diba? Mag-aral lang mabuti. At pag yun po ay nagawa. At chinichi ko yan, pero ako kasi ama na masyado akong, hindi naman sila mga babae, mabuti nga ngayon yung kambal eh. Nagmumotor lang sila ng sarili nila. Pero itong mga lalaki, sa totoo lang, nung high school yan sila, hatid sundog yan. High school na yan ha. Pag ganung oras na alam ko labas na at wala pa sa tahanan, sundo ko kaagad yan. Kinukuha ko sa school. Walang barkada. Talagang inalalayan ko sila. Talagang ginawa ko yung dapat kong tungkulin. Talagang ginagawa ko, inaalalayan ko sila, kinukuha ko sila sa school, dinadala sa tahanan. Medyo ginadinhawa sila nung college na kasi hindi ko na sila napupunta kasi nasa Puerto na. Pero si Jojo sa Taylor nag-college eh. Kaya nasusundo ko pa rin siya.
Ganun po yung puso ko bilang ama. Talagang tinutukan ko sila. At salamat sa Panginoon dahil sa katuruan ng Panginoon nabuhay sila. Sabi nga nung kakilala ng aking kaibigan nun, kapatid ni Ate Christy si Miles. Kasi mga anak na yan, pag sa simbahan, pagsabi ko, diyan ka lang umupo. Hindi yan aalis dyan. Sabi ni Miles, pagbihira yung mga anak mo, Brad. Paano kung magkasunog? Hindi talaga yan umaalis. Pag sinabi ko dyan lang kayo, dyan lang yan sila. Hindi yan aalis. Ganun yung, pero hindi ako namamalo. Pero nagtataka rin ako na pag sinabi ko sa kanila, talagang ginagawa nila yun. Doon ko nakikita yung respeto na hindi lang takot. Dapat may pagmamahal. Kasi pag mahal mo, masarap sundin, di ba? Sinusunod mo ang iyong magulang kasi mahal mo siya. Hindi dahil natatakot ka, kundi dahil mahal mo siya, kaya nagagawa mo ito. Yung mga anak ko po, ganun lahat sila. Wala akong anak na hindi naging masunurin. Kahit sila yung mga lalaki. Wala akong naalaman na sumagot sa kanila kahit na minsan. At ang lagi ko sa kanila sinasabi, huwag kong makikita na yung bunso lalaban sa panganay. Walang imik yan. Kaya ni isa sa kanila, walang man lang sumagot kay kuya niya. Wala yan. Walang sumasagot yan. Pag sinabi ni kuya niya, tigil na yan sila. Kasi pag wala akong respeto, pag umalis ang magulang at walang ginagalang sa tahanan, tandaan nyo, magulo ang tahanan. Kasi walang leader, walang nag-aasikaso, walang ginagalang. Pag wala si kuya niya yung isa, si Paul, igagalang siya nung sunod sa kanya. Pag wala si Paul sinulog, igagalang siya nung sunod sa kanya. Dapat alam mo yung batas, dapat alam mo yung rules mo sa family mo, dapat may ginagalang. Kayo may umalis, may papalit ay ginagalang na magsasabi, ganito ang bilin sa akin, ganito ang dapat natin gawin. Pinalaki ko sila sa salita ng Panginoon. At talagang nangyari po yung kaisipan nila na talagang nandun yung kanilang paggalang sa bawat isa. At ni isa sa kanila, wala akong nakitang nag-away. Walang nag-away nila sa kanilang magkapatid. Kasi takot sa panganay. Kahit kasi medyo mali yung panganay, huwag mong bibigyan ng karapatan yung bunso na lumaban. Pag sasabihan mo yung panganay, sasabihin mo siya, kukunin mo siya at sasabihan mo, anak, medyo may mali ka. Huwag mo iyakan sa bunso na kinampihan mo siya. Kasi pag kinampihan mo yan, lalaki ang ulo niyan, lalaban niyan doon sa panganay. Wala na yung respeto. Sa ating pong buhay, sa ating pamilya, dapat alam natin. Bilang magulang, alam natin yung ating karapatan. At ang sabi ko sa Episo chapter 5 verse 25, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa Iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa Iglesia. O mga lalaki, di ba? Mahalin daw natin ang ating mga asawa. Alam po yung pagmamahal na yan, nangyayari yan dun sa unang mga verse. Pag hindi nagpapasako, paano ko yan mamahalin? Kasi ang sabi po dyan, sa ibalik mo po yung mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa Iglesia. Paano mo mamahalin kung hindi nagpapasako? Paano mamahalin ng Panginoong Isus ang Iglesia na hindi naman nagpapasako? Sabi, inihandog niya ang kanyang buhay para sa Iglesia. Inihandog ng Panginoong Isus ang kanyang buhay para sa Iglesia. Pero kung hindi ka nagpapasako doon, paano mo makukuha yung pagmamahal ng Panginoon? Sa pamilya po, pag nagampanan ng babae, kung nauna na talaga siya nagpasakot, tayo po mga kalalakihan, tayo po ay nagkakaroon ng talagang matindi ang ating pagnanasa na maibigay yung mga nais nila, yung mga gusto nila. Kasi yung respeto sa iyo, yun yung nagdadala ng tagumpay sa pamilya. Baga sinasabi niya, kahit yung gabi gagawin mong araw para may taguhin mo yung pamilya mo. Ako noon, namamasada ako maghapon, nagtatrabaho ako sa bakery, alas 6 hanggang alas 12 ng gabi. Kalahating gabi ako nagtatrabaho sa bakery, kaya uuwi ako gabi na mga alas 12. Ganyan ang routine ko, araw-araw. Namamasada maghapon, nagtatrabaho sa gabi. Kasi nag-bakery ako ng... Yun ang ginagawa ko, ang araw ko nun sa gabi, 100 piso. Kumikita ako sa araw, nagtatrabaho ako sa gabi. Kasi ang iniisip ko yung pamilya ko padating ng panahon. Yun, pag ganun po ang lagi natin kaisipan, kahit tayo hindi mayaman, magkakaroon tayo ng yaman.
At makikita ng anak mo. Kaya ako namamasada araw-araw kasi gusto ko masusubaybayan ko yung mga anak ko, nasusundo ko sila, at insundo sila, at talagang naalaga, natitignan ko sila. Minsan, pinapasyala ko pa sa school. So sa atin pong isusupervise natin yung ating family, di ba? So sa mga lalaki, dapat mahal natin ang ating pamilya. Lalo tigit ang ating asawa. Alam po ninyo, pag mahal natin sila, pinakikita natin yung pagmamahal natin sa kanila, sila man ay masaya at tatrabaho sa tahanan. Kasi sa totoo lang, sabi nga, ang babae ang pinakamahirap ang trabaho. Yung lalaki kasi pag uwi, pahinga na. Yung babae walang pahinga. Wala rin sweldo. Diba? Wala rin silang sweldo. Kaya ang sabi ng Panginoon, mahalin ninyo. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa. At yung pagmamahal natin sa kanila, napakalaki pong bagay na lahat. Kahit naman nasa bahay, pwede mo siyang tanongin, kumain ka na ba? Kahit siya nandun. Kasi kung minsan yan sila, hindi kumakain. Napakain na lahat ng pamilya, siya pala hindi pa kumain. Eh, pwede natin siya palalahanan, kumain ka na ba, mahal? Hindi pa, o magkain ka, kumain ka. Ganun. Di ba? Mahalin natin, baka nakakain ka na, ipaghain mo yung asawa mo. Hindi yung kawalan sa atin, kasi sabi, mahalin mo ang asawa mo eh. Pagmamahal natin yun, di ba? Pag uwi natin, may pasalubong tayo sa kanya. Para yung mag-asawa nag-aaway. Galit na kasi anong oras na dumating, pero pagdating may pasalubong, masaya pa. Dapat ganun tayo bilang lalaki, yung pagmamahal natin, ibibigay natin sa kanila. At pag may mga, halimbawa, isang buwan, kahit isang araw man lang, i-treat mo man lang siya. At talagang kahit na sa isang area lang, o kayong dalawa lang, bigyan mo ng isang rose. Pakita mo yung pagmamahal mo, mananaliwa yan, kahit kayo'y matanda na, hindi po magbabago yung pagmamahal ng bawat isa. Kasi ipinakikita natin, kasi tayo yung ulo eh, tayo yung leader, kaya dapat tayo yung nakikitaan ng mga bagay na yan. Dapat napapahalagahan natin ang ating pamilya. Dapat nabibigyan natin ng halaga ang ating asawa, nabibigyan natin sila ng pagmamahal na sinasabi ng Panginoon. Kasi kung minsan sa mag-asawa, nung bago pa lang nagliligawan ng daming regalo, nung mag-asawa na ang regalo yung mga dumihing damit, mga lapahan, mga ganun ganito, mga pagdating doon, may dalang laki-laking isda, ibigay sa asawa, lutuin mo ito, tapos hindi naman dinayat. Yung isa pang magkagayat, ay hirap maggayat. Diba? Hirap. Magluluto na, ibibigay mo ron. Diba? Parang ang hirap. Parang sakripisyo na lang lagi. Kaya sabi ng Panginoon, mahalin ninyo ang inyong asawa. Kasi alam ng Diyos kasi yung sakripisyo ng mga babae. Kaya gusto ng Panginoon na mabigyan man lang ng halaga yung ginagawa ng mga babae. Kaya po pag hindi alam ng lalaki yung kanyang karapatan bilang pamilya, bilang ulo ng pamilya, kasi sa atin po dapat nakikita yung pagmamahal mo sa kanila. Dapat mahalin mo sila. Kahit minsan medyo may mga hindi kayo pag-uunawaan, pero dapat yung pagmamahal hindi nawawala. Sabi nga, huwag kayong matutulog na may sama ng loob. Pero minabasa ako sa Facebook minsan, sabi niya, bakit hindi ka natutulog? 3 gabi ka nang natutulog. Eh kasi hindi pa kami nagkakaayos ng asawa ko eh. Sinasabi ko matutulog na hindi nagkakaayos. 3 araw na mga hindi nagkakaayos sila, 3 araw na walang tulog. Ang sabi ng Panginoon, huwag mong palalampasin yung gabi na hindi kayo magkaayos. Isang linggo kayo hindi magkaayos. Isang linggo walang tulog. Hindi ka alam yung kalusugan. Huwag po natin, ako, ugali ko na yan. Kahit tanong mo kay Pastora, wala kaming away na pinatatagal ko ng oras. Saglit lang yan, talagang binabati ko yan. Kung minsan yan, iniiwanan pa ako sa labas sa tutulog. Pero pag napansin ko siya tulog na, binubuhat ko pa yan akong karosa. Binubuhat ko. Pagdating niyan doon, tatalikuran pa niya ako. Nakatalikod siya sa akin. Hindi ako haharapin. Pero okay lang, si mahal ko siya. Ipakikita mo yung pagmamahal mo sa kanya. Kaya ano man yung mga hindi niyo pagkakaunawaan, nauunawaan mo, pag umaga, masaya na. Kasi nung gabi na ayos na nung gabi. Ano lang naman yun eh, pag nagyakap pa sa kanya, una yan gagalunin. Pangalaw gagalunin pa rin. Pero pag tulog na, hindi na yan. Nakatulog na eh. Nakayakap pa. Hanggang sa magising siya, pag nagising siya, dahan-dahan na niyang aalsin yan. Diba? So alam mo, pinatawad ka eh.
Ganun lang po sa mga asawa, dapat po talaga matutulog tayo na mayroon po tayong pagmamahal. Ipakita natin tayo mga lalaki, kahit na medyo nasaktan ka, kasi kung minsan, di ba, minsan may mga pahampas yan na hindi mo naman akalain, tinamaan ka, hayaan mo na yun. Kaya mo naman yung pagalingin yan. Bawal, nasaktan ka, maya-maya wala na yan, babae naman yan sila. Dapat hindi tayo yung pag nasaktan ka, ay gagantihan mo siya. Kasi kami pong mag-asawa, hindi kami nag-away ng sakitan. Yung nagsasalita lang. Kasi may batas nga, bawal manakit magsalita ka lang. Ay kung gagawin ko yun, makita yung anak ko, ang sabihin niya sa akin, ako yung nagbawal rin ng batas na ginawa ko. So, sa ating pong tahanan, dapat makita yung pagmamahal. At maituwid natin. Dapat talagang maturuan yung mga anak natin ng tama para sa Panginoon. Di ba sabi ng video kanina, pag inunaw mo ang Panginoon, mabubuhay ka ng maayos. Masaya ang iyong pamilya. Masaya ang pamilya mo at magkakaroon ng masayang buhay sa ating pamilya. Kaya napakasarap po mamuhay sa nakasama natin ang Panginoon sa ating pamilya. Sa mga anak naman, sabi dito sa Ephesians chapter 6 verse 1 hanggang 3, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos ng may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. So yung mga anak, kung tayo po ay magalang sa ating mga magulang, marespeto tayo, mapagmahal tayo bilang mga anak, yan po ang pangako ng Panginoon. Gaganda ang buhay mo, yayaman ka, diba? Hahaba ang buhay mo. Diba? Yun yung utos ng Panginoon na hindi pitik magkamali. Kaya bakit po binigyan ng ganung klaseng halaga ang magulang ng Panginoon? Kasi yung magulang, yun po yung nagbibigay ng, kumbaga, pag silang mo pa lang sila nag-aaruga sa'yo, kaya talagang nararapat lang na igalang mo sila. Pero yun po ay mag-uumpisa sa atin, dapat iginagay natin yung ating mga anak. At pag nagawa yung mga bata naman, pag talagang lumaki sila sa pangaral, hindi sa palo, kasi tandaan ninyo, pag lumaki yan sa sakit, paliwala niya kahit paluin mo. Pero dapat naunawaan nila bakit mo sila pinapalo. Huwag yung sige lang palo. Marami ako nakitang ganyan, magkakamali, palo lang ng palo, hindi naman alam ng bata kung yung pagkakamali niya. Kaya hindi niya naunawaan. Ang alam ka niya, takot siya habang may pamalo, pero pag wala ng pamalo, wala na siyang takot. Dapat po yung mga anak maging masunurin tayo sa ating mga magulang. Sabi niya, walang magulang na nag-isip ng hindi maganda para sa mga anak. Diba? Kaya, pag sinusunod natin ang ating magulang, meron po tayong makukuha sa Panginoon ng mahabang buhay at magandang pamumuhay, magandang kinabukasan natin. Diba? Pag tayo masunurin sa magulang. Alam po ninyo kahit na yung maging masunurin ka lang sa magulang mo, kahit hindi ka masyadong masipag sa tahanan, basta't masunurin ka, okay na eh. Kahit na medyo tanghali ka gumising, basta't masunurin ka, natutuwa ang magulang. Diba? Pag inutusan mo, kahit hindi yan masyadong masipag, natutuwa ka na. Pag sinabi mo na, maghugas ka na ng plato, naghuhugas ng plato, pero yung kinainan lang niya. Inuhugasan naman. Naghugas na ako man yung kinainan. Yung ipakita natin sa ating mga magulang bilang anak. Sana makita sa atin, alam mo yung pagmamahal sa magulang, hindi lang po ito mga bagay na, yung kung pag umaga, yung unang magigising sa magulang mo, nakapag-iyan ka na ng tubig, pag-gising nila, pili mo sila naman yung timplahan mo ng kape, o kaya pag tanghali, ipaghahain mo yung magulang mo. Yung mga alam mo na pwede nang gawin sa umaga, nagwawalis ka, naglilinis ka ng tahanan, ginagawa mo yung mga dati niyang ginagawa. Isa po itong malaking pagmamahal sa magulang. Sinusunod mo pa yung kanilang mga utos sa iyo. Ito yung malaking paggalang sa magulang na mayroon pong pangako ang Panginoon. Pag nagagawa natin ito, mayroon pong malaking pangako ang Panginoon sa atin. Kaya napakahalaga po na maobserbahan natin ito. Ay sa ating tahanan, kung pangkain natin, iwan mo lang yung bukasan dyan. Alam mo rin yung bukasan, napakalaking trabaho yan. Excuse me. Yan po ang madalas pinagtatalunan pagdating sa tahanan, ang pagbugas. Pagbugas, sa totoo lang, kahit dito sa amin pagbugas. Kaya ang ginagawa dito, pag kumain ka, hugas ka na.
Hugas na agad ang hugas. Kasi pag dumami, mahirap nang maghugas. Pag marami na, mahirap na maghugas. Pero dapat po, ipakita natin sa ating mga magulang. Yung respeto, yung pagmamahal, kahit sa maliit na bagay. Mahal mo ang magulang mo, kahit na yung, di ba, may baon ka, buong isang linggo, ang bigay sa'yo ng nanay mo ay 50 pesos a day. O ipunin mo yung 5 piso. Pag dating ng Sabado, biro kang regalo sa mama mo o pagdating ng linggo. Kahit isang bagay lang na pili niyang ikatuwa, na iririgalo mo. Isipin mo sa isang buwan, may 4 kang regalo sa kanya. Kahit mga halagang 20 pesos o 30 pesos, matutuwa po ang magulang natin. Marami pong pamamaraan para sila ay mapaligaya natin. Hindi naman, ang magulang kasi hindi lang sa malaking bagay natutuwa. Yung maliit lang na bagay, yung napaalalahanan mo nga lang yung magulang mo, ma, kumain ka na ba? Parang ang sarap sa pakiramdam. Ba yung tatawagan ka ng anak mo kahit malayo ka, tanghali na, ma, kumusta ka dyan? Kumain ka na ba? Ba, sarap doon yung mga simpleng bagay lang, pero napakahalaga po yan sa magulang natin. Tatawagan mo siya, pa, kumusta ka na dyan? Diba? May pira ka ba? Pag yun lang karamihan tanong eh. Diba? Bakit? Wala kasi akong pera. Yung palalahanan ng mga magulang mo. Yun po yung respeto sa magulang kasamang pagmamahal at may pangako po ang Panginoon. Base, yan si Jojo sa totoo lang kahit pag may nararamdaman ako, bago yung tutulog, pupunta pa sa bahay. Kumusta ka pa? Ano bang pakiramdam mo? Nagbago na ba? O mas maganda na bang pakiramdam mo ngayon? At pag medyo hindi maganda yung pakiramdam mo, hindi tayo naalis. Sabi ko. Minsan i-BP niya ako, pero hindi sinasabi ang totoong taas ng BP. Kasi, di ba? O, minom ka lang ng ganito pa. Ganun yung pag-aaruga ng mga, yung pagpaalala ng mga anak. Kasi nakita nila nung una na yun yung ginagawa. At sila po ay magiging, parating ng panahon, ito po ay ganito yung magiging buhay nila sa kanilang pamilya. At pag nangyari pa yun, bakit po binibigyan ng halaga ng Panginoon ng family? Kasi po sa pamilya po nag-uumpisa ang ganda ng ating bansa. Pag ang lahat po ng pamilya ay maayos nakakilala sa Panginoon, pag lumasbas po yan ng tahanan, yung pong magandang pamumuhay nila ang dadalhin doon. At pag nagsama-sama ang mga tao sa labas, masaya. Pero kung sila ay hindi nahubog, pag lumabas sila ng tahanan, sila po ay magiging sakit sa ulo ng ating bansa. Kasi hindi sila nahubog. Pagdating sa school, magkakaroon sila ng hindi magandang record. Pero pag sila nahubog sa tahanan, pagdating sa school, ang tataas ng grades, masaya ang bansa. Kasi nabuo ng maganda ang tahanan, naging masaya ang tahanan. Sa tahanan po talaga nagmumula ang magandang buhay. Sa tahanan, kasi tayo po yung unang teacher sa ating mga anak. Diba? Tayo naman yung unang nagturo sa kanila. Hindi ang maestra nila. Hindi ang teacher nila. Tayo sa tahanan palang tinuturuan natin sila. Kaya pag nahubog ang mga bata sa tahanan, kahit anong daanan nila sa labas, hindi yan nila dadalhin sa tahanan. Sila pa yung mag-a-advise, ay hindi yan, mali yan, sabi ng papa ko, huwag gumawa ng ganyan. Pero pag hindi alam sa tahanan, pag lumabas yan, kung anong sabihin sa labas, dadalhin niya sa loob. At hindi magiging maganda ang mangyayari sa tahanan kasi malalagyan ng gawa galing sa labas. Dapat po maging maayos ang tahanan. Kaya nga, yung pamilya sa panahon ngayon, ito po yung binubuo talaga na dapat maging maayos ang pamilya, maging matibay ang pamilya, dapat nagmamahalan ang pamilya. Alam nyo kung bakit? Sa totoo lang, wala kang ibang karamay pamilya. Magkaroon man kayo ng problema, magkaroon man kayo ng away, darating ang panahon, sila pa rin ang kakausap. Pamilya pa rin. Nangyari po yan sa amin, sa lugar namin sa Bicol. Magkapatid na ito, matagal lang hindi nag-iinitan. At talagang nag-aaway sila. Pero isang araw, nagkaroon ng problema yung kapatid niya. Hinabol, tumakbo dun sa kapatid. Itinago, pinotektahan. Pero sila ay magkaaway, hindi nag-iinitan. Tumating yung panahon, sila pa rin ang nagdamayan. Sila pa rin yung nagmahalan. Kasi pamilya mo yan, hindi mo yan pwedeng itakwil, hindi mo yan pwedeng tanggalin. Sila pa rin talaga. Ang family, ano man ang mangyari, sila ang nagtutulungan.
Number one. Kaya napakahalaga na ang pamilya natin buo, masaya. Kahit na minsan, hindi nagkakaunawaan, minsan lang yan. Pero yung saya, nananatili yan. Kasi yung dugo mo at dugo niya ay isa. Napakasaya po. Naalala ko yung magkapatid na talagang yung pagmamahal nila, nagkaroon ng sakuna sa kanila, malakas na bagyo. At yung isa, nagluto ng pagkain. Yung isa nagluto rin ng pagkain. Sabi niya, dadalhin ko ito kay kuya. Dadalhin ko ito kay bunso. Sa gitna ng dilim, nagkabangga sila. Sino to? Si kuya pala. Bakit ka naglalakad sa oras ng gabi? Kasi baka iniisip ko kasi baka ano nang nangyari sa inyo sa tahanan mo. Baka nagugutom na kayo. Kaya may dala akong pagkain. Yung isa may dala rin pagkain para sa kuya niya. Yung pagmamahal nila talagang hindi nawawala. Ba? May pamilya na yun bawat isa. Kasi nabuo sa tahanan nila, mga bata pa sila, yung pagmamahal na ibula, tumubo sa kanila. Amen. Hindi kayang wasakin, hindi kayang paakin ng anumang problema. Nandun po. Ang pamilya po ay pinaglalaman, ang pamilya pinangahawakan. Pero ang sabi ng Panginoon, unahin mo ako anak, ibibigay ko sa iyo. Pag inuna natin ng Panginoon, ibibigay niya ang buong pamilya. Buo ang pamilya, ibibigay ng Diyos sa iyo. Ba sabi nga ng preacher kanina, inuna mo pamilya mo, inuna mo trabaho mo, dalumuran, mali, sablay. Kasi inuna mo yun eh. Ang sabi ng Panginoon, unahin mo ako anak, idaragdag ko yan sa iyo lahat. Pag inuna mo ang Panginoon, idaragdag lang din ang Panginoon sa iyo. Kaya pag ano yung ating kaisipan at puso sa paglilingkod sa Panginoon, magiging masaya ka. Magiging masaya ka kasi ibibigay ng Diyos yung kasiyahan sa iyo kasi inuuna mo siya. Sa ating pong pamilya, pag inuna natin ang Panginoon, kaya nga lagi ko sinasabi, sa pamilya natin dapat may prayer po tayo. Dapat nandun lagi, upugin natin sila. Masarap po manalangin sa Panginoon. Ayan, saya, ang ganda nga ng ating Sunday School kanina. Sabi ko nga si Paul talaga, meron siyang gift padating sa ganong mga talagang ano yung kanyang mensahe, talagang detalyado, magandang pakinggan, at magandang tingnan din yung may mga picture na pinakikita niya, may mga example. At nakita natin doon anong sakripisyo ng mga lingkod ng una ng Diyos. Pero parang baliwala sa kanila yun. Pag kasi nakilala mo ang Panginoon, hindi yun ang mahalagang mga sakripisyo na yan. Wala yan. Hindi yan mahalaga. Napakahalaga po na kilala natin ang Panginoon. Sa buhay natin, sabi nga kung minsan, di ba, pag humingi ka sa Diyos ng yaman, ang ibibigay sa iyo, lugi. Di ba? Minsan ganyan eh. Humingi ka ng yaman sa Panginoon, ang ibibigay sa iyo ng Panginoon, lugi, para matuto ka. Kasi prepare ka ng Diyos para pag nag-negosyo ka na naman sa susunod, magaling ka na. Marunong ka na eh. Marunong ka na. Pag humingi ka sa Panginoon ng magandang relasyon, yung relationship, ang ibibigay sa iyo mga tao, kaya kang saktan. Kaya kang masakin. Alam mo kung bakit? Kasi para sa darating na panahon, matagpuan mo yung tamang tao para sa iyo. Matibay ka na. Kumbaga, kaya mo na. Hindi bigla-bigla ibinibigay ng Panginoon. Tinuturuan tayo ng Panginoon. Diba? Para i-prepare tayo ng Panginoon para sa mga tama ng mga tao para sa atin. Kaya pag may mga nangyayari mga ganyang bagay, lagi tayong masaya. Sabi ko nga, yung paglilingkod natin sa Panginoon, gawin natin masaya. Kaya ba magturo ang Panginoon? Very unconditional ang pagtuturo ng Panginoon. Bibigay ka niya ng leksyon, hindi niya ibibigay sa iyo ng rekta. Hindi agad gano'n ang Panginoon. Pag nagbigay ang Panginoon, hindi rekta. Di ba may mga pinagdadaanan ka? Kasi gusto niya matuto ka muna at lahat ng mga bagay na hihingin mo sa Panginoon, manalig ka lang. Manalig ka lang sa Panginoon. Sa mga bagay na gusto mo, manalig ka lang sa Panginoon. At tanungin mo ang sarili mo, sa mga bagay na gusto mo, ready ka na ba? Kasi kung minsan, yung mga bagay na gusto mo, makakaranas ka ng sakit. Makakaranas ka ng yung mga hinihingi mo sa Panginoon, family mo, yung mga kasaganaan, hinihingi mo sa Panginoon, minsan makakaranas ka ng sakit. Kung ready ka na sa sakit, doon palang papasok yung blessing.
Pag nakaranas ka ng sakit, nakaranas ka ng mga bagay na hindi mo inaasahan sa buhay mo, pag yun ay kinaya mo, doon pa lang nag-uumpisa ang blessing. Doon pa lang siya piling makapasok sa atin. Kaya sa ating pamilya, lahat po ay mayroong pinagdadaanan para po tayo ay mapasukan ng blessing. Ang Panginoon po ang nagbibigay sa atin ng tagumpay sa lahat natin ginagawa. Kaya yung tagumpay natin sa ating pamilya, sa pamamagitan ng mga pinagdaanan natin, doon po tayo tumatatag. Doon tayo tumitibay. Baka nakaranas ka ng sabi nga ni Paul kanina, paano kung nag-pray ka, napagalingin mo yung sakit, lalong lumala. Diba? Mananalangin ka pa ba sa Panginoon? Diba? May mga place ang Panginoon eh. Baga, at pakalipas na doon darating yung blessing sa iyo. Diba may mga bagay, para, di ba, pag mga bagay kang dapat makamit, talagang pinagsisikapan mo ito. At walang pwedeng magtagumpay pag hindi kasama ang Diyos. Kasama natin ang Panginoon, magtatagumpay tayo sa lahat ng mga ipinapatong pagsubok ng mundo. May mga binibigay naman ng mundo sa inyo mga bagay na mahihirap, pero sa pamilya mo kasama mo ang Panginoon. Pag buo ang pamilya, napakatibay po niya. Yan po ang pinakamatibay na sandata sa mundo nito, pag ang ating pamilya ay buo. Kasi kahit anong sakit na naramdaman mo, kahit anong sakit na naranasan mo, pag nandun ka sa pamilya mo, at sila ay yumakap sa'yo, natatangin ka lahat. Gumagaling lahat. Naranasan mo yun, yung parang bibigay ka na, parang halos hindi mo na kaya, pero pag nandyan yung pamilya mo, yumakap sa'yo, kaya mo. Nagbuo kayo, wala rin, walang piling tuminag eh, walang piling makakabagsak sa inyo. Pero pag pumunta ka sa tahanan mo, wasak ang tahanan mo, sino ang hihingan mo doon? Sinong hihingahan mo nung ano? Wala. Aalis ka, pupunta ka sa barkada. Pag pumunta ka sa barkada, anong papayo sa inyo ng barkada mo? Ay parang nangyari sa Taytay niya, hindi ko malimutan. Nag-away silang mag-asawa. Sabi niya, ganito, lahat. Tapos pumunta doon sa kaibigan niya na hiwalay sa asawa. Sabi niya, nag-away kayo. Ano ba yung dapat kong gawin? Iwalayan mo. Tan mo ako, tingnan mo ako ngayon, malaya na ako. Yun din yung ipapayo niya kasi yun yung naranasan niya eh. Kaya pag sira ang pamilya, talaga pong masisira ang tahanan. Mawawasak ang tahanan. At nakapunta yan sa ibang tao na hindi naman tama ang ipapayo. Kaya maging wise ka rin sa pupuntahan mo. Ay kung ganun nga yung pinuntahan mo, ay nagkahiwalay sila. Kasi yun yung payo ng kaibigan. Kasi ang tamang payo dapat ay hindi ganun. Ayun yung payo at hiwalayan mo. Tingnan mo ako eh. Pinagmalaki pa niya. Eh hindi naman tama. Kaya pag sa buhay natin dapat maging masaya tayo sa ating pamilya. Bigyan natin ng halaga ang ating pamilya. Kaya nga, napakasarap pag buong pamilya kayo naglilingkod sa Panginoon. Masaya po talaga. Masaya sa paglilingkod sa Panginoon. Sa amin yung prayer dito gabi-gabi. Masaya kasi family tayo eh. Siyempre, bagamat hindi nakararating yung iba, pero kasama rin sila sa prayer namin. Pero napakahalaga po yung pamilya natin na nagkakaisa. Kahit tayo ay ilan lang tayo dito, nasa 40 lang tayo dito, pero kung tayo pinagkakaisa, wala pong mahirap eh. Halimbawa, may nangailangan ng 2,000. Sa 40, kung i-divide nung magkano lang yan. Hindi mahirap pag nagkakaisa. Sa pamilya po ganun din. Pag may problema, pag nagkakaisa ang pamilya, madali lang pong lutasin. Lalo din kasama natin ang Panginoon. Kaya po panghawakan natin ang salita ng Panginoon, dapat po maging mapagmahal tayo sa ating pamilya. Pero ang number 1 po niyan, para makuha natin ang sabi ng Panginoon, unahin mo ako na. Kasi pag mahal mo ang family mo, kaya sabi ng Panginoon, ang nagmamahal sa kanilang asawa, anak, magulang, nang higit sa akin, ay hindi pilit maging alagad ko. Dapat higit yung pagmamahal mo sa Diyos. Kasi pag higit ang pagmamahal mo sa Panginoon, ang pamilya mo ay ingatan ng Panginoon. Ganun po kasimple ang ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya pag sa Panginoon tayo, sarap maglingkod kasi lahat ng pangako ng Panginoon nandiyan po, ibinibigay niya sa atin. Kaya nga, huwag natin pansinin kung may mga bagay man na nagpapahina sa atin. Lagi ka lang magpalakas sa Panginoon. Magpalakas ka lang sa Panginoon.
Alam mo, ang sikreto lang sa paglilingkod, pag ikaw ay nanghihina, lalo kang lumapit. Lalo kang lumapit, parang hindi ko kaya. Lalo kang dumikit sa Panginoon. Lalo kang lumapit sa Kanya. Nakaramdam ka ng panghihina, lalo kang dumikit sa Panginoon para muli Kanyang palakasin. Kasi pag minsan tayo nakaramdam ng panghihina, dumidistansya tayo. Ay paano kung hindi ka na makaramdam ng kalakasan, may mawahiwalay ka sa Panginoon. Di ba? At yun ang ayaw na ayaw ng Panginoon. Kaya salamat sa kanyang mga salita ngayong umaga na sana po maging maging prepare tayo sa pagmamahal natin sa Diyos. Mabalance natin yung ating pagmamahal sa Panginoon na talagang siya yung number 1. Huwag natin siyang ilagay sa number 2, huwag natin siyang ilagay sa number 3, ilagay natin siya sa number 1 para yung ating pamumuhay ay talagang ayon sa kalooban ng Panginoon. At mangyayari po yung ating mga hinihingi sa Panginoon. Tayo po manalangin. Father God, salamat Panginoon sa umagang ito, Father God. Dalangin ko Panginoon na basbasan mo Panginoon ang bawat pamilya narito, Ama. Dalayan ko, hugin mo sila Panginoon at bigyan mo sila Panginoon ng pagmamahal sa bawat isa. Dalangin ko Lord na bawat pamilya narito, Panginoon, ay magkakaroon Panginoon ng kapayapaan, kasaganaan, pagmamahalan sa kanilang tahanan, Panginoon, at dagdag Panginoon darating ang mga biyaya sa kanilang buhay, Panginoon, dahil sila ay nagmamahalan. Ibubuhos mo ang pagpapala sa kanilang mga tahanan, Panginoon. Makakaranas sila, Panginoon, ng mga hindi nila pinaghirapan pero dumarating ang biyaya mula sa inyo, Ama, sa pamamagitan ng kanilang pagsasamahang matuwid at may pagmamahalan at ikaw ang nauna sa kanilang pamilya, Panginoon. Salamat po, Ama, pagpalain mo ang iyong mga anak narito, Panginoon, at ang bawat pamilya, Panginoon, puglurin mo ng tunay na pagmamahal, Panginoon. Salamat po, salamat Lord. Pagpalaan ng bawat isa. Pagdalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.